Welcome back. Wala namang magawa sa buhay ang alagad ng bahay. Naisipan ko naman ngayon na gumawa ng kakaibang bagay. Wala magawa sa buhay maliban sa magugas ng plato. Naisipan ko ayusin tong mixer equalizer. Ang problema niya itong USB ayaw gumana. Hindi na makakonect sa mga mobile. So, bubuksan ko, check ko kung anong problema. Testing muna tayo. Ayan, naka-on na siya. Select natin sa USB. Itong button na yan. Ayan, on na yung Bluetooth. Problema nito, ayaw connect sa USB. Hindi ko rin alam anong problema. Yeah? Yes, oh. You want to join? Say something, oh. Come. Ito pala yung cellphone na inayos ko nung isang araw. So, ito yung gagamitin natin para i-connect tong mixer equalizer. So, bubuksan natin mga kahanggaw. Pag ito ang defective, hahanapan natin sa online. Baka merong available. Pero dati kasi nakahanap ako ng Bluetooth USB module na available naman siya sa online. So, need lang natin ng Phillips screw. Guys, ang brand pala nito is Yamaha. Ano to siya? Peking Yamaha. Nabili lang ng 2,000 pesos sa Quiapo. So, marami sa Quiapo nito. Binili ko. Gumagana naman siya. Pero, ang quality siguro hindi masya ganun kaganda yung quality. Pero, at least, nagagamit naman siya. Keep quiet na. Nagagamit naman, gumagana. So, ito lang like mga slider volume control. Siya medyo tawag to low quality na nauuga siya konti. So alagaan na lang, di masyadong paglaruan. So pag ginagamit medyo na lang with love kumbaga para hindi madaling masira. So kagandahan nito may phantom na siya for mic. So, yan. Yung mga port na yan, may mga phantom yan. So, may Bluetooth na rin. So, maganda. Kasi, lahat tayo ngayon naka-cellphone na eh. So, di natin kailangan ng kable. So, connect natin sa Bluetooth. Ito lang nagiging issue lately. Ayaw na mag-connect yung Bluetooth niya. So, titignan natin kung baka may maluwag o marumi lang. Yamaha na piki ito siya guys. 2,000 plus lang to. Marami sa online. Marami nga brand eh. Pero, hindi ko alam yung iba. Pero gumagana naman to. Wag lang tayo mag-expect na like sa original. Ito kasi pwede gamitin sa mag-video okay kayo. Pwede na rin. Meron na rin siyang wala siyang reverb. Parang effects. Pero meron siyang ang tawag dito naman EFF. Ang result niya para ding reverb or magkakaroon din siya ng echo pag minimix mo. Para din siyang 2 channel. Pero pwede din 4 dahil dito sa itong mga port na to. Parang parallel lang yata, internally parallel connected to eh. Merong mga branded na ganito mahal, mga 2 channel, abot ng 5 to 7K sa market, sa mall, pag sinicheck mo. Pero kung pambahay lang naman, pag recording, wag to, hindi recommended. Bago pa to eh, mga isang taon mahigit. Bihira lang nagagamit. Pero okay naman, compare sa wala talagang ganito, kasi at least na-adjust mo yung treble niya, ang baho,
Ang cellphone, pwede na sana cellphone pero kaso limited. Diba? Cellphone natin, yung iba walang equalizer. Tadang. Ayun lang. Ito yung module, oh. Ayan. So, yun. Try natin to, baka linisan or higpitan natin yung mga, yung mga sockets na yan. Baka gagana ulit. Gusto ko rin buksan kasi titignan sa loob. Maghahanap tayo ng kapareha sa online. Sa salpak lang yan. Kuha tayo ibang screwdriver. Pag ganitong posisyon guys, ingat lang kasi ito nadidiin yung mga niya, yung mga volume control. So maano siya, masisira dahil nga low quality, diba? So ingat lang, pwede natin support natin ng kamay, angat natin konti. So, tinitingnan ko guys kung may mahanap tayo na something model number sa board kasi yun yung magiging reference natin para mag-search online. So, isa yun sa mga tips, no, kung maghahanap tayo. So far, wala akong nakikita eh. Yun yung problema. Gagawin natin, picture natin, and then, yun, pwede natin gamitin keyword itong siya. Ang pangalan kasi dito, naka-digital MP3 player. So, ang brand, pwede natin i-type din to, Yamaha F4-USB. So, gagamitin natin yun sa pag-search. Kung sakaling sira talaga to. Ang USB nito, hindi ko pa nagagamit eh. Test lang namin dati nung bago ko binili sa store. Ayun, napaka-simple lang. So, salpak mo natin, testing natin. Pag ito nasira, bili ka ng bago pag mainboard. Kasi, pag bibili ka ng replacement lang, ito lang laman, ibig sabihin, mahal na rin to. Kasi, magkano lang tong casing, di ba? Bili ka na ng bago. Marami guys, maraming available sa market na mura lang. Temporary muna natin ng kahit isang screw lang para di mag-short. Yeah, let's power up. 12 volts lang pala to guys, ito. So, di ka matatakot na makuryente dito. So, ayan, nag-on na. So, turn on natin ang Bluetooth.
Yan guys, meron na siya, oh. Nakikita na. Try natin i-connect. Ayun. Connected na. Yun lang, maluwag lang siguro yun guys. Hello. Sting din sa ano, sa YouTube. Yan guys. Malalaman mo na gumagana ang ano, ang Bluetooth kasi yung ilaw na yan paikot-ikot. Yan, ibig sabihin meron na signal mapasok. So, wala lang pumipitik-pitik dito kasi wala pa tayong ilalagay na amplifier. Nga pala, wala pala tong hindi siya integrated amplifier guys. So equalizer lang to. Pag bibili kang ganito, need mo ng ano, amplifier. Pwede ano, powered amplifier gaya ng gamit ko dito. Saksak na lang. Simbolan natin. Ito palang video ko guys nung pinalitan ko to ng ano, ng LCD. Yan. Gumagana na. Hindi na gamit masyado tong ano, cellphone eh. Balak ko gamitin tong ano, control ng automation sa ano namin apartment. Control sa ilaw, gano'n. Sa security and alarm. So meron ako sa bahay. In-install ko. Gagamitin ko to para i-command via voice. Baklasin muna natin pala to. Kuha na natin ng pictures. Binaklas ko ulit guys kasi ano, pipicturean ko. Wala kasi siyang board information so may hirapan tayo. So itatry natin i-search as image sa Google search. Yan. Tapos ko na picturean guys. Ayun na, ang purpose doon is dahil wala siyang board information like model or number. So, ayun, mahirapan tayo siguro. So, isa sa mga method na naisip ko, i-search natin siya using Google Image or second Ayun, wala nga itong model eh. Walang manufacturer kung sino. Ayun, isa sa mga technique para mahanap natin to, kontakin natin ang gumawa nito. So, pakita natin to kung meron silang replacement ng ganito. Right, simbolan natin.
automatic. So, ayan nga guys, napag-aral natin kahit papaano. So, nakasave tayo ngayon ng ilang pesos sa pagpaayos. So, imagine kung hindi tayo marunong ng basics. So, sigurado dadalhin natin ito sa shop. Normally, magbabayad talaga tayo. Basta may tools, ingat lang, lalo na pag may mga power, pag hindi tayo sure talaga. So, need natin ng at least, i-consult sa may knowledge or dalhin lang natin sa shop. No? Kahit magbayad tayo, basta safe naman tayo. Hindi tayo magkakaroon ng problema. Hanggang doon lang mga kaibigan. So, next time ulit mag-iisip na naman tayo kung anong gagawin natin. Siguro, yung camera ko, made in China din, naglolo ko. Nag-iisip ako kung check ko yun. And then, siguro gagawa na rin ako ng review. At saka paano ko in-automate yung apartment namin. So, yun lang guys. Thank you.